Breaking na breaking news. Nako po mga kababayan. Nagkakalat na naman itong si Tuplok, itong si Rafi, na kapatid ni Bendalo. Alam nyo kung bakit? Nako po, Net25, sinupalpal itong si Tuplok na ito. Magaling lang sa programa niya sa radyo. Yung mga usapin pang pamilya, yung usaping away-away ng mga kabit, yung usapin na mga kung sino-sinong mga inuupakan sa kalsada. Talagang si Tuplok, bida-bida talaga. Wala kasi si Marcoleta, mga kababayan. Pag nandyan si Marcoleta, baka bubuljakin ito. Isipin nyo, tinawag ni Stupido itong witness. Partida pa yan. Witness ng prosecution yan. Hawak ni Dilima yan. Hawak ni Luistro yan. Nila lahat po ng mga kalaban lumalaban kay Sara na gustong ipatumba si Sara para mawala sa pagka-vice-presidente. Aba, itong Tuplok na ito, akala mo kung sino? Ba't mo tinatawag ni Stupido? Yan ang sinasabi ng Net25. Nakakalimutan mo, senador ka na, hindi ka na sa radyo. Hindi ka na sa Rafi Tulfo in action. Na doon ka, kahit anong mga salita, yung mga termino na pwede mong itawag sa mga nakakausap mo. Pwede, pero dyan sa Senado, magpaka-professional ka na naman. Magpakatalino ka naman, hindi yung kung ano-ano na lang. Kaya ka nabubuljak Kaya ka sinusukan ng taong bayan Kung dati nire-respeto ka. Kung dati tinitingala kayong mga tulpo. O ngayon, sinusuka kayo. Binubudol nyo ang taong bayan. Bakit? Kaya lang kayo tumutulong kasi kumikita yung mga content nyo sa radyo. May away ng mga kabit, away ng mga seaman, away ng mga vlogger. Diyan kayo magagaling. Pero dito sa national issue na nakawan, aba, tahimik kayo. O ngayon, pakinggan natin ang pasabog ng Net25. Bakit nagmamagaling at nagbida-bida itong si Rafi? Ano mga kababayan? Kaya nababanatan ni Marcoleta ito Tapos, magagalit sila pag sinabihan sila na walang alam, mga bobo. Di ba yan ang sinabi ni Marcoleta? Mahirap makipag-usap sa mga taong walang alam. Iyan din ang sinabi ni Joker Arroyo nung panahon niya na mahirap kausapin ng walang alam sa batas. Mga Bendalong ito walang alam. Ayun, nagagalit sila pag nababanatan sila. Pag nasasabihan sila, nasusuplak sila, nare-real talk sila, sumasama ang loob. Pero pag sila nagsasalita, aba, bida-bida. Tignan nyo mga kababayan, panoorin nyo po. Magugulat po kayo dito. Mga kababayan, dyan sa pagharap ni Acosta, bagamat pinipilit nila na pigain, hindi, ang talagang may personal knowledge sa pera at sa paggastos, ay yung ayan. Gusto kasi nilang pigain mga kababayan. Gusto nilang ipinpoint na may ginagawang mali si Sara. Hindi nila kayang hawakan yung mga witness nila. Kasi nga, wala namang ginawang mali si Sara. So, gusto ni Rafi Tulfo na itong si Gina Acosta magsalita ng laban kay Sara. Pasisinungalingan yung mga sinasabi niya. Tignan nyo mga kababayan makinig kayong mabuti mga bobolista kayo, mga tangalista kayo. Masusuplak na naman kayo dito sa programang ito. turo sila, chika. Oo. Tapos yun ang tatawagin ng pang stupido, parang hindi naman nata. Hindi nakakaawa yung Hindi, yung bandang huli nagtanong siya, ako po'y naaawa sa, yung parang kumuha pa siya ng appeal to emotion, gusto niyang bumawi. Kasi nalaman niyang may sakit yung asawa Hindi, pero pag ganun ba, kasi sa mga pagdirig dati ako nakapag-cover din ako ng mga, yung hearing sa korte, ni ang judge, bawal magsalita na alipustain mo yung witness. Tsaka yung sa witness stand, tawagin mo ng stupid. tsaka yung name calling. Hindi kasi nasanay na siya sa ganyang diba? Sa programa niya sa radyo.
kung sino-sino, tinatawag din ng kung ano-anong pangalan. Hindi, pero ito naka-robe na sila eh. Dapat Kaya ito nga. naka-robe ka na. Baka nakalimutan niya. Nalilito siya kung sino siya. Oo nga, Oo. siguro. O yan, o Raffy Tulfo, sana nakikinig ka. Talaga namang nagbida-bida ka, akala mo kung sino ka, naging senador ka lang. Dati talaga, respetado ang pangalang Tuplok Pero ngayon, mga kababayan, isinusuka. Dahil nga dyan sa kanilang mga estilo. Kung saan yung maleta, doon sila. Totoo naman Totoo ang sinasabi ni Marcoleta. Totoo ang sinasabi ng mga angkor ng Net25. Baka nakakalimutan ni Raffy Tulfo na senador na siya. Baka nakakalimutan niya na nasa hearing siya. Ang akala niya, nagbablog siya. Akala niya nasa programa siya. Kasi nga, kunwari, na tumutulong sila ng mga taong may mga problema. Yung uhaw na uhaw sa tulong ng mga tuplok. Pero sa kabila ng lahat, pinagkakakitaan yung mga tao. Yan ang totoo. Akala po ng mga nabudol na mga natalungan ni Tuplok na matulungin ang mga tulpo. Pero hindi. Ginagatasan ang bawat Pilipino na humihingi ng tulong sa programang ito. Sa Raffy Tulfo in Action. Pag may mag-away mag-asawa sa Senado, malamang solve agad yan. Pero wag ka. Dahil hindi sila kumikita, siyempre hindi yung programa So, wala sila sa puso mga kabayan para tumulong. Eto pa. Di ba, nagbida-bida ito? Paalala po, Senator Judge po kayo rito. Sana meron kayong isang personalidad at pumapasok sa isip nyo, hindi na kayo pangkaraniwang mamamayan dito, Nelson, di ba? Oo. At saka dyan, ito pa ha. Magkano ba yung hinahanap natin dito na confidential fund? Yung kabuuan 612 million, 612.5 Yung million. hinahanap nila kay La Chica. 125 lang yata. 100 kasi yun ang na-encash ata Sa OBP, di ba? Oo. Pero, alam mo ba kung magkano ang mga confidential fund ng iba't ibang agency? Nako, Gusto ko, tingnan muna natin, ha? Oho. Tingnan natin para makumpara natin. At may itatanong kami sa inyo. Naalala ko, kung nga, Nelson meron isang tanggapan ng gobyerno na hindi na-aproban yung kanyang confidential fund, nag-resign Ang laki-laki ng budget niya, di ba? Laki-laki ng budget, parang close to 1 billion Pero hinihingi niya 300 million confidential fund. Aha. Sabi yata sa hearing, saan mo gagamitin to? Hindi pinayagan. Makalipas sa ilang buwan, nag-resign na. di ba, yung wala kay- palang intelligence fund dyan. Kay Boying, yung DOJ secretary siya, di ba? Meron, Mahigit 1 billion Yes. ang naging confidential fund niya. Kasi bagay naman, ang DOJ, may law enforcement agency kasing under niyan. No? Pero nung NBI. tinatanong, wala daw, wala rin maisagot kung saan napunta ha? Ay, maging ang ombudsman, may ano nga. Ang ombudsman, may intelligence fund. Eto. Di ba mga kababayan, napaka-bias nila? Bakit si Sara lang ang gusto nilang itumba dito para investigahan yung confidential funds? Sa dami po, lahat pa ng mga opisyal, meron. Samantalang kay Junior, 6 billion po, mga kababayan. Samantalang kay Sara, 125 million lang. Grabe talagang pangbubudol ng mga ito. Nitong nakarang taon, ang budget ay 10.29 billion confidential at intelligence fund. Sa lahat na ng ahensya yan. Oo. Mas mababa pa ito ng 16% kumpara sa 12.38 noong 2024. Laki pala, no? Ang Office of the Vice President at DepEd ay hindi na nabigyan noong 2025. Oh, yes. Hindi na Actually, sila humingi sa 24 pa yata, wala no? Oo. Ang pinakamalaking pondong yan, napunta sa Office of the President. 4.56 billion pesos. Okay. Kita nyo yung president na si Junior, 4.56 billion na tumataginting. Saan napunta? Di ba mga kababayan? Department of National Defense, 1.7 billion. Dito sa National Intelligence Coordinating Agency,
halos 1 trilyon. Tumataginti na 991 billion. Philippine National Police 806 billion. Saan napunta ang mga ito? Samantalang kay Sara 125 million. Mga yawa talaga, ano, mga gobyerno ni Baal talaga eh. Sisiw na sisiw yung 125 million. Oho. Sumunod, Department of National Defense. Natural naman. Dapat Kasi yan, depensa, andyan. 1.7. Oho. Pero titingnan mo yung layo nung Office of the President, 4.56. Kasi sa kabuuan naman ng ano yan, siguro ng gobyerno, no? National Intelligence Coordinating Agency, NICA, Oo. 991 billion. Oh. Philippine National Police, 806. Yan. Oh. Million ba yan o billion? 806 million yan siguro. Hindi, dito na million lang eh. Oo. Itong Nikan, million lang din yan. Million yan, oh, hindi po mga million billion. lang. Kasi yung pinakamalaki nga 4 point ano eh. Mali. Tsaka yung total lang, 10.29. Opo. Nagkamali. Oo. Pasensya na natin. Hindi yun billion, million yun. Drug Enforcement Agency, PDEA, PDEA. 500 million. Yan, oo. DOJ, 579.4. Laki, no? 579.4. Oo. Pero nung kay Boeing, doble ito, 1.2 Ganon. billion. Ay, marami silang hinahanap siguro, no? Department of Transportation, 405 million. Pati pala DOTR meron? Oo. Ba? Oo. O, kita nyo mga kababayan na. O, ito, hanapin po natin itong si Raffy Tulfo. Ano yung sinasabi niya? Pakinggan po natin mga kababayan ko. Kung paano pinahiya at binastos yung witness. Raffy Tulfo. Blind loyalty. Galing May mga blind loyalty pa ito Matindi ano. Check natin Paano, tignan natin You're stupid in the name of blind loyalty. Tulfo hits Acosta over funds document. Tignan natin. Paano nagbida-bida ito. Ito po mga kababayan. Paano niya binastos itong paano siya mangbaboy ng witness. 'Di ba? Bawal 'yan mga kababayan. May dignidad pa rin yan kahit papaano. Sasabihin mo, tignan nyo How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo, ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Mahilig sa bilat, no? Tapos sasabihin, naawa ako sa'yo. Para bang kinokonsensya pa niya, mga kababayan, Hindi kasi nila mapiga, mga kababayan. Gusto talaga nilang sabihin at palabasin na si Sara ay nagnakaw, pero hindi nila kaya. Etong si Gina Acosta, mga kababayan, ito ay galing po kina Dilima, galing kina Luistro, galing kina Benny Abante, galing kay Junior. Ba't di nyo mapiga? Tapos sasabihin, blind loyalty. Grabe talagang gobyerno ito, mga kababayan, Naging senador lang ang mga ito. Kala mo kung mga sino na, Tapos sasabihin, are you stupid? Naaawa ako sa'yo. Wow, ang galing mo, Tulfo. 'Di ba? Hindi mo na ginalang, binastos mo pa. Yan ang sinasabi ng Net25. Baka nakakalimutan nyo, senador na po kayo. Hindi na kayo nasa radyo o nasa TV na kung saan lahat ng mga pwedeng maging guest nyo, pwede nyong sabihin kung ano ang gugustuhin nyo. Kahit bastusin nyo, okay lang. Kasi nga, kayo ay mga vlogger. Kayo ay nagbablog. Kunwari, tumutulong kayo pero ginagatasan nyo pala mga Pilipino. Yan, sinasabi ng mga taong bayan Akala nakakatulong ang mga ito. Hindi kasi mismo sila mga kababayan, ginagatasan ng mga Pilipino. Kunwari, pabigas-bigas sa tulong sa mga taong nagpupunta sa programa. Yung pala, kikita lang pala sila sa programa nila. Yan ang sinasabi natin mga kababayan na maraming nabudol ang mga tulpong ito.
Yan ang sinasabi ng mga komento na ayaw sa mga tulpo. Colonel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, Bilat, Pagong, Pusa, etc. Belat. Okay, Belat, same. Magugulat ka, di ba? Halata to halata ka Magugulat Hindi, sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, Di ba nabalita mga kababayan, ito, viral po ito, makapag-tip ang mga ito. 350, 250k, 350k, usap-usap lang ha. Mamimili lang yan, yung hindi niya mapipili, may tip yan. Yan yung balita na vlog yan ng sikat na vlogger ngayon, tinatanggi nila, fake news daw. Ewan natin, yan kasi yung sumasabog na balita. Belat sa Bisaya, Bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na Para ding isang titulpok na ito, wala ding alam Kaya nga confidential Alam nga naman, sabihin yung totoong pangalan. Yawa. Alam nyo mga kababayan, itong mga to, dati isa rin ako sa mga naniniwala sa mga ito Akala ko rin nung una, sila ay talagang makabayan. Dahil sila ay nasa TV, nasa radyo, araw-araw bumibira ng mga politikong buhaya. Maski yung kapatid niyang si Erwin Tulfo. Binabanatan si Manang Lenny, si Kiko, si Trillanes, hanggang kay Hontiveros. O anong nangyari? Kakampi nyo na. Di ba? Binudol nyo kami? Oo, nako po, Rapi Tulfo, hindi na kayo mananalo. Yan ang sabi ng komento. Sabi ni Junjun Ego na may bilat-bilat. Nako po, mga kababayan. confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi So you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Kita nyo, tinawag ni stupid. Napakayabang, no? Anong karapatan mo para tawaging stupido yung witness? Nakakalimutan mo, senador ka na. Hindi ka na vlogger, tuplok. Di ba mga kababayan, napakayabang. Grabing yabang nito. Gaya din yung kapatid niya. Kwekwelyuhan niya si Marcoleta nung nandyan naman na, tahimik na. Di naman niya magawa, kwekwelyuhan ko yan. Matandang senador na yan. Nung nandyan si Marcoleta, hindi naman niya nagawa. Maski si Kiko, sinabi niya pag naging senador ako, ibabasura ko yung batas mo na Kiko Law. Yung mga minor de edad, kailangang kasuhan, kailangang makulong. Aba, nung naging senador na, nag-meeting pa, nagkape-kape pa sila. Pinapaboran ko na ang Kiko Law. Yawa! Ay, naku mga kababayan. Di ba kayo ang mga estupido? Kayo mga tuplo, mga estupido kayo. Yan ang sinasabi ng komento, galit na galit ang taong bayan sa inyo. Mga estupido.
Kayo ang mga estupido kasi marami kang binudol. Mga kababayan, kahit kayo magagalit sa mga ito eh. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your So ano Honor. pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos, meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba tinunto mo dire? Mo magin na ako tinuod. O, kita nyo mga kababayan ko, hindi nila mapiga, hindi nila maisahan itong witness. Kasi nga gusto nilang palabasin mga kababayan na si Sara ay nagnakaw, may kasalanan. Gusto nilang ipin down. Kawawa naman kayo mga tuplok kayo. Kagaya rin kayo ng mga Tito Toto, mga Pinglakton. Mga manyanyakaw kayo. Yan ang sinasabi ng mga tao, mga manyanyakaw. Magagaling lang kayo pagkalaban nyo. Pero pagkakampi, safe na safe. Hindi nakakasuhan, pero pag kay Marcoleta, kulong agad. Kahit wala namang kinalaman sa plunder, kulong agad, aresto agad. No bail ban pa. Mga manyanyakaw kayo, sabi ni Jesus Duque. Mga manyanyakaw. Manyanyakaw talaga. Magagaling lang kayo pag bilat-bilat. Di ba mga kababayan ko? O, anong nangyari? Yawa. Estupido. Ba't mo tinatawag ni estupido yung witness? Napakayabang mo naman. Yun ang sabi ng Net25 mga kababayan. In-internalize ko na lang. Baka nakakalimutan nyo. Hindi kayo nagbablog. Hindi kayo rapi in action. Na kunwari tutulong kayo pag-uusapan yung away mag-asawa, may kabit-kabit, agawan ng lupa, chismis dito, chismis doon, nagsabunutan sa palengke, hindi nagbayad ng utang, pinunit yung papel ng resibo ng traffic enforcer, kinutusan ng enforcer, nandyan naman yung kunwari mga hero, mga budol pala. Yan yung nasa komento mga kababayan. Ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Yan lamang po. Ginigigil nyo ko kayong mga bobulis sa tangalista kayo eh. Bye-bye!